Hello mga guys, magluto naman tayo ng tinola ni mama. At syempre, ihanda natin ang mga sangkap. Syempre, bawang, sibuyas at luya. Samahan natin ang daon ng sili at malunggay. At syempre, hindi mawawala ang manok. Kaya yan, laktawan na natin ng hiwaan portion, baka humaba lang yung video. Syempre, handa natin ng kawali. Mag-init tayo ng mantika. Yung saktuan lang, panggisa lang natin ang ating mga aromatics. Oras na uminit ang mantika, unahin natin gisa ang luya para lumabas ang kanyang aroma. Isa natin na maigi hanggang medyo mag-brown. Then, sunod natin ang bawang. Isa lang natin ng mga ilang segundo para mag-corporate yung kanilang lasa. Masarap kasi sa tinola yung medyo maluya at yung lasa ng bawang. Then, pag nag-brown-brown na sila parehas, pwede natin ilagay yung ating pangatlong ingredients ng sibuyas. Antayin lang natin mag-translucent yung kulay ng sibuyas at medyo lumambot para lumabas yung lasa niya. Oras na lumambot na yung sibuyas, pwede natin ilagay yung manok. Gisahin lang natin ng maigi hanggang medyo mag-brown-brown siya ng konti para mawala yung dugo at yung mga amoy-amoy niya. Kumbaga, pantanggalan lansa. Gisahin lang natin siya ng maigi hanggang sa magkatas siya. Ngayon, pwede na natin lagyan siya ng paminta. Kahit anong paminta, durog, pino, nasa sa inyo na yan. Then, lalagyan natin siya ng konting patis. Yung purpose nga pala ng patis sa tinola is para magtubig yung manok. Kumbaga, lulutuin natin siya sa sarili niyang katas. At yun ang sikreto na nagpapasarap sa tinola. After natin malagyan ng patis, haluin lang natin siya ng bahagya para mag-corporate yung lasa ng mga aromatics. Siyempre, para kumalat din yung nilagay nating patis sa bawat piraso ng manok na ating lulutuin. At ngayon, tatakpan natin siya para mag-steam siya. Then, pakukuloyin natin sa saglit, mga 5 minuto, para lumabas yung katas niya. Kumbaga, lulutuin natin siya sa sarili niyang katas na nagpapasarap sa tinola natin bago siya lagyan ng sabaw. At sa point na to, lalagyan natin siya ng sabaw. Ang gamit ko nga pala dito is hugas bigas. Yung pinaghugasan ng bigas natin, dagdag lasa din kasi yun. Na yung medyo starchy, kumbaga. Kasi nga 'di ba, buwan ng pulbos ng bigas. Ngayon, lagay tayo ng isang nor cubes, isang peraso lang. Then hayaan natin siyang kumulo ng mga 10 minutes to 15. Oras na kumulo na siya at medyo malambot na yung ating manok, pwede na natin ilagay yung matagal na pinagkatalunan sa tinola. Maglalagay tayo ngayon ng papaya instead of sayote. Kasi medyo mahal yung sayote ngayon, kaya papaya. Tsaka nakuha ko lang to sa gilid ng bahay, kaya nakakamura tayo. Haluin lang natin to ng maigi para lumubog yung mga piraso ng papaya natin. Masarap to kasi manibalang pa lang. Then takuyin natin siya ng mga 10 minutes. Bahala na kayo sa tigas ng papaya kasi gusto namin yung medyo crunchy. Para bang half cook, malutong. Yun yung nakakagana sa pagkain, medyo marutong ang papaya. Then maglalagay na tayo ng mga dahon regal. Dahon ng sili and malunggay. Ito mga guys, madali na siya maluto. Ilagay nyo lang, then takpan nyo lang ng mga ilang minuto. Luto na yan at ready to serve. Then tikman nyo na lang, adjust nyo na lang kung may kulang pa sa alat. Pero sa akin okay na to, sakto-sakto to kasi may sausaw naman tayo. Masarap to kapartneran ng sili at kalamansi with patis. Siguro taobang kaldero nyo nito. Pakuloy lang natin ng mga ilang minuto, then kain na. Ano pang hinihintay mga guys? Kumuha na kayo ng kanin. Ibahog nyo to. Sarap ngayon to, lalo na tag-ulan. Mag-prepare na rin kayo ng trip nyo sa usawan. Pwede yung toyo mansi na may sili at patis mansi na may sili. Yun lang mga guys. Salamat sa panonood. And see you on my next cooking vlog. Kasi wala tayong magawa eh. Wala akong may vlog ngayon kasi naglalaba ako. At medyo maulan. Thank you.